Lesson 12. Ang masasamang kapatid ni Jose sa Ang Kwento ng Diyos. Ang nakaraan. Sa huling aralin, nalaman natin na si Jose ay pinalaya na sa bilangguan dahil naipaliwanag niya ang kahulugan ng panaginip ng paraon. Magkakaroon ng kasaganaan ng pagkain sa loob ng 7 taon at pagkatapos ay matinding tagutom sa susunod na 7 taon. Namangha ang paraon sa labis na karunungan ni Jose, kaya itinalaga niya itong tagapamahala ng lahat ng pagkain sa buong Ehipto. Nag-imbak ng mga pagkain si Jose bilang paghahanda sa darating na matinding tagutom. Ang mga tao mula sa iba't ibang bansa ay pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. Simulan na natin ang kwento ng Diyos. Basahin natin ang aklat ng Genesis, Kabanata 42, talata 1 hanggang 13. Pumunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose. Nang malaman ni Jacob na may pinagbibiling pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa mga anak niyang lalaki, "Ano pa ang hinihintay ninyo? Nabalitaan ko na may mga pinagbibili raw na pagkain sa Ehipto, kaya pumunta kayo roon at bumili para hindi tayo mamatay sa gutom." Kaya lumakad ang 10 kapatid ni Jose sa Ehipto para bumili ng pagkain, pero hindi ipinasama ni Jacob si Benjamin na nakababatang kapatid ni Jose dahil natatakot siya na baka may masamang mangyari sa kanya. Kaya pumunta ang mga anak ni Jacob sa Ehipto kasama ng mga taga-ibang lugar para bumili ng pagkain dahil laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Ehipto, tungkulin ni Jose na pagbilhan ng pagkain ang mga tao sa mundo. Kaya pagdating ng mga kapatid niya, yumukod sila kay Jose bilang paggalang sa kanya. Pagkakita ni Jose sa kanila, nakilala niya agad ang mga ito, pero siya'y hindi nila nakilala. Hindi lang siya nagpahalata na siya si Jose. Nagtanong siya sa kanila kung taga saan sila. Sumagot sila, "Taga Kanaan po kami at pumunta po kami dito para bumili ng pagkain." Naalala agad ni Jose ang panaginip niya tungkol sa kanila na naging dahilan kung bakit sila nagalit sa kanya. Kaya nagsalita siya ng masasakit na salita sa kanila. "Mga espiya kayo! Pumunta kayo rito para tingnan kung ano ang kahinaan ng bansa namin." Sumagot sila, Hindi po kami espiya. Pumunta po kami rito para bumili ng pagkain. Magkakapatid po kaming lahat sa isang ama at nagsasabi po kami ng totoo. Hindi po kami espiya." Pero sinabi ni Jose, "Hindi ako naniniwala. Pumunta kayo rito para tingnan kung ano ang kahinaan ng bansa namin." Sumagot sila, 12 po kaming magkakapatid at isa lang po ang aming ama na naroon ngayon sa Kanaan. Ang bunso po namin ay naiwan sa kanya. Ang isa po naming kapatid ay wala na." Sa buong panahon na si Jose ay nasa Ehipto, ang akala ng kanyang amang si Jacob na may pangalan ding Israel ay patay na si Jose. Sa Lesson 9, nalaman natin na nilinlang ng mga kapatid ni Jose ang kanilang ama upang mapaniwala ito na si Jose ay pinatay ng isang mabangis na hayop. Subalit ang katotohanan ay ipinagbili nila ito bilang alipin. Sinabi ng kanilang amang si Israel sa mga kapatid ni Jose na kailangan nilang pumunta ng Ehipto para bumili ng pagkain upang hindi sila mamatay sa gutom na dala ng matinding tagutom. Nang dumating ang mga kapatid ni Jose sa Ehipto upang bumili ng pagkain, nakilala sila ni Jose, ngunit hindi siya nakilala ng mga ito. Yumukod ang mga kapatid ni Jose sa kanya. Naalala ni Jose ang kanyang panaginip maraming taon na ang nakalipas. Napanaginipan niya na darating ang araw na ang kanyang pamilya ay yuyukod sa kanya dahil siya ay magiging makapangyarihang pinuno.
Pagpatuloy natin ang kwento ng Diyos, basahin natin ang aklat ng Genesis, Kabanata 45, talata 1 hanggang 20. Nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid. Hindi napigilan ni Jose ang kanyang sarili, kaya pinalabas niya ang kanyang mga alipin, at nang sila na lamang ang naroon, nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid. Umiyak ng malakas si Jose, kaya narinig ito ng mga Ehipsyo at ng sambahayan ng hari. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako ito. Ako si Jose. Totoo bang buhay pa ang ating ama?" Pero hindi nakasagot sa kanya ang kanyang mga kapatid dahil natulala sila. Kaya sinabi ni Jose, "Lumapit kayo sa akin." Nang lumapit na sila, sinabi niya, "Ako si Jose na kapatid ninyo, ang ipinagbili at dinala nyo rito sa Ehipto. Ngayon, huwag kayong mag-alala at huwag ninyong sisihin ang sarili nyo dahil ipinagbili nyo ako rito, dahil ang Diyos ang siyang nagsugo sa akin dito para iligtas ang mga buhay ninyo." Ikalawang taon pa lamang ito ng tagutom at may susunod pang 5 taon na walang ani. Pero sinugo ako rito ng Diyos para mailigtas kayo at mapanatili ang marami sa inyo rito sa mundo. Kaya hindi kayo ang nagpadala sa akin dito kundi ang Diyos. Ginawa niya akong tagapayo ng hari ng Ehipto, tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng buong Ehipto. Ngayon, magmadali kayong bumalik sa aking ama at sabihin niyo sa kanya na ang anak niya ay ginawa ng Diyos na tagapayo ng hari sa Ehipto at tagapamahala sa buong Ehipto. At sabihin rin ninyo sa kanya na pinapupunta ko siya rito sa akin sa lalong madaling panahon. Sabihin niyo rin sa kanya na maaari siyang tumira sa lupain ng Goshen kasama ang kanyang mga anak at mga apo, mga hayop at ang lahat ng ari-arian niya para malapit siya sa akin. Aalagaan ko siya rito sa Goshen dahil may darating pang 5 taon na tagutom. Ayaw kong magutom siya at ang kanyang mga sambahayan, pati ang kanyang mga hayop. Nagpatuloy si Jose sa pagsasalita. Ngayong alam niyo na, maging ng kapatid kong si Benjamin, na talagang ako si Jose na nakikipag-usap sa inyo. Sabihin niyo sa aking ama ang tungkol sa karangalang nakamit ko rito sa Ehipto at ang lahat ng nakita ninyo tungkol sa akin at dalhin niyo siya kaagad dito sa akin." Pagkatapos, niyakap ni Jose ang kanyang kapatid na si Benjamin. Tumatangis siya habang nakayakap kay Jose. Pagkatapos, pinaghahadkan ni Jose ang lahat ng kapatid niya at patuloy siyang tumatangis sa kanila. Pagkatapos noon ay nakipag-usap sa kanya ang mga kapatid niya. Nang makarating ang balita sa palasyo ng hari ng Ehipto na dumating ang mga kapatid ni Jose, natuwa ang hari at ang kanyang mga opisyal. Sinabi ng hari kay Jose, "Sabihin mo sa mga kapatid mo na kargahan nila ng pagkain ng mga hayop nila at bumalik sa lupain ng Kanaan. Pagkatapos, dalhin nila rito ang kanilang ama at ang kanilang pamilya. Dahil ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang lupain sa Ehipto at matitikman nila ang pinakamagandang anin nito. Sabihin mo rin sa kanila na magdala sila ng mga karwahe mula sa Ehipto para masakyan ang mga asawa at anak nila sa paglipat nila rito. At dalhin nila rito ang kanilang ama. Huwag na silang manghinayang sa mga ari-arian nilang maiiwan dahil ang magagandang bagay sa buong Ehipto ay magiging sa kanila." Ayon sa ating binasa sa aklat ng Genesis, Kabanata 45, talata 1 hanggang 20, sa bandang huli ay hindi na mapigilan ni Jose ang kanyang nararamdaman. Napaiyak siya ng malakas at narinig ng lahat. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga kapatid na, "Ako si Jose." Sila ay labis na natakot dahil iniisip nila na baka patayin sila o ipapatay sila ni Jose sa ginawa nilang pagbenta sa kanya bilang alipin noong siya ay bata pa. Hindi pinatay ni Jose ang kanyang mga kapatid
Sa halip sila ay pinatawad niya at ipinaliwanag na kahit na nakagawa sila ng masama, gumawa ang Panginoon ng mabuti mula dito. Maraming buhay ang naligtas mula sa gutom dahil si Jose ay napunta sa Ehipto. Pagpatuloy natin ang kwento ng Diyos, basahin natin muli ang aklat ng Genesis 45, talata 21 hanggang 28. Ginawa ito ng mga anak ni Jacob at ayon sa utos ng hari ng Ehipto, binigyan ni Jose ang mga kapatid niya ng mga karwahe at pinabaunan ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Binigyan din niya ang bawat isa sa kanila ng damit, pero ang ibinigay niya kay Benjamin ay 5 damit at 300 pirasong pilak. Pinadalhan din niya ang kanyang ama ng 10 asnong may mga kargang pinakamagandang ani mula sa Ehipto at 10 babaeng asno na may mga kargang trigo, tinapay at mga baon ng kanyang ama sa paglalakbay. Nang pinaalis na niya ang kanyang mga kapatid, sinabi niyang huwag silang mag-aaway sa daan. Kaya umalis sila sa Ehipto at pumunta sa kanilang ama sa Kanaan. Pagdating nila roon, sinabi nila sa kanilang ama na buhay pa si Jose at siya pa nga ang tagapamahala sa buong Ehipto. Natulala si Jacob, hindi siya makapaniwala. Pero nang sinabi nila sa kanya ang lahat ng sinabi ni Jose sa kanila, at nang makita niya ang mga asno na ipinadala ni Jose sa kanila para sa pagpunta niya sa Ehipto, bigla siyang lumakas. Sinabi ni Jacob, naniniwala na ako, ang anak kong si Jose ay buhay pa. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay. Ayon sa kwento, inutusan ni Jose ang kanyang mga kapatid na bumalik sa lupain ng Kanaan at dalhin pabalik ang kanyang nakababatang kapatid na si Benjamin at ang kanilang amang si Israel, pati na rin ang kanilang mga pamilya. Nang marinig ni Israel na buhay pa ang kanyang anak na si Jose, siya ay namangha. Sa buong panahong iyon ay inakala niyang si Jose ay patay na. Ipagpatuloy natin ang ating aralin. Basahin natin ang aklat ng Genesis, Kabanata 46, talata 1 hanggang 7. Umalis si Jacob papuntang Ehipto, kasama ang sambahayan niya na dala ang lahat ng kanyang ari-arian. Pagdating niya sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng ama niyang si Isaac. Kinagabihan, nakipag-usap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain. Tinawag ng Diyos si Jacob at sumagot si Jacob sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, ako ang Diyos na siyang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot pumunta sa Ehipto dahil gagawin ko kayong isang kilalang bansa roon. Ako mismo ang kasama mo sa pagpunta sa Ehipto at muli kitang ibabalik dito sa Kanaan. At kung mamamatay ka na, nandyan si Jose sa iyong tabi. Pinasakay ni Jacob ng mga anak niya sa karwaheng ibinigay ng hari ng Ehipto para sakyan niya. Pinasakay din nila ang mga asawa't anak nila at lumipat sila mula sa Beersheba. Dinala nila ang mga hayop at mga ari-ariang naipon nila sa Kanaan. Dinala rin ni Jacob sa Ehipto ang lahat ng kanyang lahi, ang mga anak niya at mga apo. Ayon sa ating binasa na naginip si Jacob at sa panaginip niya na iyon ay sinabi ng Diyos sa kanya na pumunta ng Ehipto at mamuhay doon kasama ang anak na si Jose. Ipinaalalang muli ng Diyos kay Jacob na siya ay magiging dakilang bansa at ibabalik ng Diyos ang kanyang angkan sa lupaing ito ng Kanaan, ang lupaing ipinangako ng Diyos na ibibigay sa kanyang angkan. Patuloy natin ang ating aralin, dumako tayo sa aklat ng Genesis, Kabanata 50, talata 22 hanggang 26. Ang pagkamatay ni Jose. Nanatili si Jose sa Ehipto kasama ang buong sambahayan ng kanyang ama. Nabuhay siya ng 110 taon at nakita pa niya ang mga apo niya sa tuhod sa anak niyang si Ephraim at sa apo niyang si Makir na anak ni Manase. Itinuring niya bilang sariling anak ang mga anak ni Makir. Ngayon, sinabi ni Jose sa kanyang mga kamag-anak, malapit na akong mamatay,
pero hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kukunin niya kayo sa lugar na ito at dadalhin sa lugar na ipinangako niya kay Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, pinasumpa ni Jose ang mga Israelita. Sinabi niya, "Ipangako ninyo na kung paaalisin na kayo rito ng Diyos, dadalhin din ninyo ang mga buto ko sa pag-alis nyo sa lupaing ito." Namatay si Jose roon sa Ehipto sa edad na 110. Inimbalsam siya at inilagay sa kabaong. Ayon sa ating binasa, maraming taon ang lumipas at namatay si Jose dahil sa katandaan. Lubos na pinagpala ng Diyos ang kanyang buhay dahil siya ay matapat. Bago siya namatay, ipinaalala niya sa kanyang mga kapatid ang pangako na ibinigay ng Diyos sa kanilang lolo na si Isaac at sa kanilang ama na si Israel. Ipinangako ng Diyos na ibibigay sa kanila ang lupain ng Kanaan at upang gawin silang dakilang bansa. Ipinangako ni Jose ang kanyang mga kapatid na sa pagbabalik nila sa lupain ng Kanaan ay dalhin nila ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Dito po nagtatapos ang Lesson 12 na ang pamagat ay ang masasamang kapatid ni Jose sa Ang Kwento ng Diyos.